Yuki Kawamura, Joakim Noah at Christian Wood, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Grabe ang dating teammate ni Kai Sotto sa bilig na si Yuki Kawamura ng Japan. Naunahan pa nga si Kai na makapasok ng NBA lalo at tuluyan na itong pinag-sign ng Memphis Grizzlies. Paano ba naman ay grabe ang kanyang naging performance sa nakaraang 2024 Paris Olympics, na kung saan ay nag-average ito ng 20 points at 7 assists per game. Bagamat naging undrafted ito noong 2023 sa NBA, ay hindi naman ito naging hadlang para matupad ang kanyang pangarap na makapasok at makapaglaro sa NBA. Nasa tangkad kasi na 5'8" ay grabe ang kanyang performance. Katunayan ay siya ang itinanghal na MVP noong 2022-23 season sa bilig sa Japan, na last season nga ay nag-average pa ito ng 21 points at 8 assists per game. Kaya katunayan lang ito na kayang-kaya ni Yuki Kawamura na makipagsabayan sa mga NBA players katulad ng ginawa niya sa Olympics. Sa ngayon ay may edad na ito na 23 years old. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo dito kay Yuki Kawamura na nasa Memphis Grizzlies na maglalaro next season? Samantalang kamuntikan na palang maging Lakers itong dating Defensive Player of the Year na si Joakim Noah. Bago kasi magsimula ang 2019-2020 season ay nagkaroon ng injury itong si DeMarcus Cousins at nagkaroon ito ng torn ACL injury. Kaya naman ay kinailangan ng Los Angeles Lakers na maghanap ng replacement dito. At isa na nga sila Joakim Noah at Dwight Howard sa mga pinagpipilian noon ng Los Angeles Lakers. Pero sa mga sinabi ngayon ni Joakim Noah ay sinusubukan niya nga daw sana na mapili ng Lakers. Kaso ay si Dwight Howard nga daw ang kanilang kinuha at wala na nga daw siya ditong magagawa. Lalo at para pa kay Noah ay lahat naman daw ay may dahilan. Isa pa ay maganda raw noon ang kupunan ng Lakers at dahil na rin daw ito sa pamumunan ni LeBron James. Alam naman daw natin na malayo noon ang mga players sa kanilang pamilya, kaya maganda raw ang ginawa ng Lakers sa pag-handle ng kanilang mga players noong 2020 sa NBA bubble. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Joakim Noah. Wala nga itong pinagsisisihan kahit may pagkakataon sana ito na makuha ang kanyang kauna-unahang NBA ring. Pero mga idol, hindi naman nagkamali ang Los Angeles Lakers sa kanilang naging desisyon na si Dwight Howard ang kanilang ipinalit kay DeMarcus Cousins. During kasi ng Western Conference Finals, ay naatasan si Dwight Howard na bantayan ang sentro ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Na dito nga ay pinahirapan ni Dwight Howard itong si Jokic na naging dahilan para matalo nila ang Denver Nuggets sa 5-game series. Pero hindi rin maitatanggi na isang mahusay na rebounder at defensive player itong si Joakim Noah. Na isa nga ito sa mga nagpahirap kay LeBron James noon sa Miami Heat noong naglalaro pa ito sa Chicago Bulls. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Magawa pa rin ba kaya ng Lakers noon na mag-champion sa NBA bubble kung si Joakim Noah ang kanilang kinuha at hindi si Dwight Howard? Samantalang may bad news na naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ang kanilang big man na si Christian Wood ay mawawala ng at least 8 weeks na mag-a-undergo nga ito ng knee surgery. Kaya naman sa training camp at preseason ay sigurado nang makakaligtaan ito ni Christian Wood. Napanigurado na sa bandang November na nga ito makakabalik sa lineup ng kanilang kupunan sa Lakers. Na kung matatandaan ay pangalawang pagkakataon na nga na nagkaproblema sa tuhod ngayong taon si Christian Wood. Lalo at nitong nakaraang February ay nagkaroon din ito ng left knee injury dahilan para sumailalim din ito sa isang surgery nitong nakaraang March. Cleared na nga sana ito para maglaro sa huling dalawang laro ng Lakers laban sa Denver Nuggets sa first round series nila dito sa playoffs. Pero napagdesisyonan ng kanilang kupunan na hindi na muna ito paglaruin. 50 games nga lang si Christian Wood na nakapaglaro sa regular season para sa Lakers. Na dito ay limited nga lang ito sa 17 minutes per game na may average na 6.9 points at 5 rebounds per game. May shooting naman ito na 46% sa field goal at 30% naman sa 3-point area na ito nga ang pinakamababa sa kanyang career stats. Sa ngayon ay 28 years old na si Christian Wood at makakabalik pa naman ito sa kanyang dating laro. Lalo at nasa huling taon na rin ito sa kanyang kontrata sa Lakers matapos niyang kunin ang kanyang player option na may halagang $3 million. Isa pa sa problema ng Los Angeles Lakers ay ang kanilang forward na si Jared Vanderbilt na hindi pa sigurado kung makakapaglaro na ba ito sa pagsisimula ng regular season. Nasa ngayon ay hindi pa nga magaling ang kanyang foot issue na nakuha sa naging laban nila last season sa Boston Celtics. Kaya naman ay inaasahan na itong si Jackson Hayes ang magkakaroon ng malaking mga minuto sa susunod na season dito sa Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na dalawa na sa mga key players ng Lakers ang meron pang injury?